Sa isang malikabok na kalye sa bagong bayan, ang mga tao ay nagtitipon-tipon sa mga grupo, nagbubulungan at binubulong ang malungkot na balita tungkol sa malupit na pagbitay sa mga paring Gomborza. Ang batang si Jose Rizal, ang isang 10 taong gulang, ay nakikinig sa kanilang usapan. Patay na sila! Patay na sila! Wala na pag-asa ang bayan! Oo, tinulungan nila ang mga mahihirap. Ngunit ito pa ang sinabi nila. Pinaasa tayo na ang Diyos ay may awa. Ngunit sa huli, sila ay pinatay sa hindi makatarungang paratang. Maging ang mga pare hindi nakaligtas. Ang Gomborza ay pinagkanulo lamang. Naglingkod sila sa simbahan. Ngunit ganon pa rin ang kanila sinabi. Bakit pa nilang magsalita ng totoo? Kasalanan ba nilang ipaglaban ang karapatan ng Pilipino? Ang tanging kasalanan nila ay ang magsalita. Magsalita para sa mga api. Para sa mga naiwan sa dilim ng kahirapan. Sila ang mga tinatawag nating mga bayan. Ngunit sa ngayon, hindi pa nila nakikita ang katarungan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ang mga tao sa paligid ko nag-uusap na masyadong mabigat. Hindi ko maintindihan ang kanilang mga salita. Pero ang takot, ang lungkot, nararamdaman ko. Puno ang paligid ng galit, ng inagpis. Bakit? Ano ang nangyari? Kung mabubuti silang tao, bakit sila pinatay? Hindi ba't hindi nila kasalanan na lumaban para sa mga Pilipino? Hindi ko pa rin maintindihan. Kuya Pasiano. Kuya, ano po nangyari? Bakit po ang lahat tao ay malungkot? Ang mga tao sa kalsada, puro bulungan. Sinasabi po nila na patay na raw ang Gomborza. Bakit po? Ano po ba yun? Bakit po sila pinatay? Pepe, sila ay mga paring pinatay dahil sa maglaban para sa katarungan at kalayaan. Ang Gomborza, sila ay mga paring Pilipino na ipinaglaban ang kalayaan ng ating bayan. Sila hindi nakatubiling magsalita laban sa mga Kastila na umaapi sa mga mahihirap. Pinaglaban nila ang karapatan ng bawat isa. Hindi madaling labanan ang mga Kastila. Si Padre Burgos, siya ang nanguna sa mga pari na nagsusulong ng mga pagbabago. Nais niyang baguhin ang kalagayan ng mga Pilipino sa simbahan at sa lipunan. Sinulat nila ang isang liham na nagsasabi ng kanilang mga hinaing at ng mga hindi makatarungang ginagawa sa ating bayan. Ang liham na iyon ay humihiling ng mga reformang hindi akalaing magdudulot ng ganitong kasawian. Sinasabi nila na ang mga paring Pilipino ay may karapatang maging katulad ng mga Kastilang pari. Ang kalayaan ng mga Pilipino sa simbahan at sa bansa. Ang pagkakaroon ng pantay na karapatan at iyon ay nagpagalit sa mga Kastila. Pinagbintangan sila ng pagiging bahagi ng paghihimagsik, isang insidenteng naganap sa Cavite. Hindi sila kasali sa pagpaplano ng laban na iyon, ngunit ginamit ng mga Kastila ang pangyayaring iyon upang patayin sila. Pinagbintangan sila ng mga kasalanan na wala silang ginawang mali. Nang makarating sila sa bilangguan, hindi sila binigyan ng pagkakataon na magdepensa. Pinaratangan silang mga taksil, wala silang makatarungang paglilitis. Sa harap ng maraming tao, dinala sila sa bagong bayan. At doon, pinatay sila. Walang kalaban-laban. Wala kami kasalanan. Kami ay inostente. Sa kabila ng lahat ng kanilang mabuting ginawa, sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisilbi sa bayan, sila pa ang itinuring na kaaway. Kuya, ang sabi ko, wala po silang kasalanan, hindi ba? Wala silang kasalanan. Balang araw, maintindihan mo rin yan, Pepe. Huwag mong kakalimutan, Jose, na ang bawat hakbang mo ay siyang magdadala sa iyo sa mas mataas na lugar. At ang bawat salitang natututunan mo ay siyang magiging sandigan mo sa pagtahak sa iyong buhay. Sa mga mata
natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagtuturo. Hindi lamang ito tungkol sa mga letra at mga salita, kundi sa pagpapahalaga ng bawat hakbang sa buhay. Noong ako'y bata pa, hindi ko lubos na maunawaan ang sakripisyo ng mga naging biktima ng kawalan ng katarungan. Ngunit ngayon, malayo sa bayan, nakita ko ang kanilang kamatayan bilang simbolo ng pang-aapi. Tama na po. Anong ginawa namin para palasahan kami ng ganito? Tama na po. Ganito ang mangyayari sa inyo kapag sinuway nyo ang mga Espanyol. Ang kanilang tapang at pagmamahal sa bayan ay naging inspirasyon ko upang ipaglaban ang kalayaan. Ang kanilang dugo at sakripisyo ang nagturo ng kahalagahan ng pagkikibaka at naging liwanag sa aking landas, na patuloy na nagbibigay lakas sa aking layunin para sa kalayaan at katarungan ng inang bayan. Sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, isang kwento ang magbubukas ng mata ng bayan. Isang akda ng laban at pag-asa. Mga aliw, bakit kasama ang buwasa ng Alias? Di ba siya yung narinig ng bata? Mga kaibigan, salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Ang espesyal na okasyon ito dahil sa pagbabalik ng ating mahal si Crisostomo Ibarra. Salamat po, Kapitan Tiago. Pinararangal ko pong makabalik sa ating bayan. Si Ibarra ay anak ng aking mahal na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Tanggapin natin siya ng buong puso. Magandang gabi po, Padre Damaso. Napariwara ng mga kabataan ngayon. Ang mga nag-aaral sa Europa, iniisip ng mga banyagang idea na ay makakasilbi sa atin. Ang mga nalalaman ko po sa Europa ay hindi upang takwin ang ating kultura, kundi upang mapabuti ang ating bayan. Ang edukasyon ay hindi para magpasika, kundi upang magbigay ng kalaman at mapabuti sa ating lahat. Kaalaman? Ang mga kabataang tulad mo na puno ng banyagang idea ay maliligaw lamang. Ang mga magulang nyo na walang alam at ang mga ginugol mong oras sa Europa ay wala ring silbi. Huwag niyo po siyang basusin. Ang aking ama ay hindi karapat-dapat sa inyong pagtrato. Ang iyong ama ay isang erehe, susang salot sa ating simbahan. Hindi siya karapat-dapat igalang ng mga tao. Hindi ko kayang tiisin ang inyong pag-aalipusta. Maria Clara? Ikaw ba yan? Ibarra, hindi ako makapaniwala. Ikaw nga. Hindi ko pa rin makalimutan ang iyong mga mata. Ilang taon na ang nakapitas. Napakabilis ng panahon. Ngunit, ikaw pa rin ang aking nais.
Sa lahat ng taon ng pag-aalala ko sa iyo, hindi ko inakalang sa ganitong sitwasyon tayo muling magkikita. Puno ng kasiyahan, ngunit kalungkot. Puno ng kalungkutan? Bakit, Maria Clara? Ano ba ang mga nangyari na hindi ko alam? Marami, Ibarra. Ngunit wala akong karapatang magtanong. Ang mahalagay, narito ka na. Hindi ko na kayang maghintay pa. Maghihintay ako, Maria Clara, kung gusto mong maging masaya. Sa bawat araw, sa bawat taon, wala nang makakapigil sa atin. Ibarra, ang mga pangarap ko'y ang iyong pangarap din. Pero ang ating landas ay hindi magiging madali. Hindi ko na kayang pakawalan ng pagkakataong ito, Maria Clara. Magkasama tayo sa lahat ng pagsubok. Wala nang hahadlang sa ating dalawa. Ibarra, mayroon ka mga bagay na dapat malaman tungkol sa iyong ama. Ang iyong ama na si Don Rafael ay napasahan ng mga praile ng pagiging erehe at may kinalaman sa mga rebelde Pilipino. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili at ikinulong siya. Inakusahan siya ng mga kasinungalingan! Oo, at sa kakulangan ng katarungan, namatay siya sa kulungan at wala siyang kasalanan. Ngunit ang galit ng mga praile ay nauurong sa kanyang pangalan. Hindi ko kayang patawarin ang ginawa nila. Kailangan ko ng katarungan sa aking ama. Muling nagpatuloy si Ibarra sa kanyang misyon at sa kabila ng mga pagsubok, natagpuan niya sa katauhan ni Elias ang isang tapat na kakampi. Isang lalaking handang sumuporta sa kanya, lalo na sa laban. Laban sa mga mapaniil na may kapangyarihan. Ibarra! Ikaw rin ang sa pagiging kalian ng mga rebelde Pilipino at may kinalaman sa mga planong panghilagsik. May mga ebidensya laban sa iyo. Hindi ko alam magtutong doon. Ang tanging layunin ko lamang ay magpagtayo ng paralan at hindi maghasit ng gulo. Si Crisostomo Ibarra, bagamat may magagandang layunin na magtayo ng paaralan at magbigay ng edukasyon, ay hindi nagtagumpay dahil sa mga kalaban niyang mga praile at mga makapangyarihan. Tumakas siya kasama si Elias matapos mapagbintangan. Si Sisa, ang ina ng dalawang batang nawawala, ay nabaliw at kalaunan ay namatay dahil sa kalupitan na dinanas. Habang si Maria Clara ay pinasok sa kumbento at naging madre, nawalan ng kalayaan at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagsubok, ang mga layunin ni Ibarra ay napigilan ng mga makapangyarihan at ang kanyang laban para sa bayan ay nagtaglay ng kabiguan. Hindi ako si Ibarra.
Ako, si Simon. Bumalik ako ng Pilipinas upang wakasan ang aking pagtatago at ipatupad ang aking paghihiganti. Padre, magandang gabi po. Nais ko po sana mapakilala mo. Ako po si Ibarra, ngunit ngayon, ako na si Simon. Ibarra, ikaw pala. Pagpalagay mo matagal ka nang nawawala. Ano nangyari sa'yo? Pinili kong mabalik upang magganti sa mga taong nagdulot ng sakit at pagdurusa sa akin at sa mga mahal. Nais ko nang tukusin. Ang iyong pagbabago, ang iyong layunin ay lubos na nagulat sa akin. Hindi mo ba alam na ang paghihiganti ay magdadala lamang ng pangkasamaan? Wala nang ibang paraan, Padre. Tanging paghihiganti lamang ang solusyon ko nakikita. Huwag mong hayaan ang galit na dulot ng iyong nakaraan ang magsira ng iyong hinaharap, Simon. Ang lahat ay maaaring magbago, Padre. Pero may mga sugat na hindi mapapagaling ng panahon. Gamit ang talino at kasanayan sa pagpaplano, kinausap ni Simon ang mga makapangyarihang tao upang samahan siya sa laban ng higanti sa mga Kastila. Inilahad ang mga plano bilang pagkakataon para sa katarungan. Pinukaw niya ang kanilang galit at mga personal na hinaing na nagbunsod sa kanila na magsanig pwersa at sumuporta sa paghihiganti. Basilio, nakita ko ang inyong paghihirap, ang mga pagsubok na dinaanan ng inyong pamilya. Alam ko ang sakit ng inyong pinagmula. Ano po ang ibig mo sabihin? Ang iyong ina, si Sisa, ay namatay sa kalungkutan at paghihirap dahil sa mga Kastila. Nais kong isama ka sa aking plano. Isang plano para sa kalayaan at katarungan. Ano po ang nais niyong mangyari? Makipagtulungan ka sa akin, Basilio, at magtatagumpay tayo laban para sa katarungan. Lahat ng hakbang na ginawa ko nauwi sa wala. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo wala. Hindi ko na kayang manatili dito. Hindi nila ako nauunawaan. Napatulala si Simon, sapagkat ang mga plano niyang itinaguyod ay nauurong at nauurong. Ipinundar niya ang mga kasunduan sa mga makapangyarihan, naghanda ng mga pampasabog, at ipinalakas ang galit ng mga Pilipino laban sa pamahalaang kolonya. Nakipag-ugnayan siya sa mga grupong may kapangyarihan upang gamitin ang mga ito sa kanyang layunin. Ang kanyang yaman at impluwensya ginamit upang magsimula ng isang revolusyon. Subalit, sa kabila ng lahat ng mga pagsusumikap, ang mga hakbang na ito ay nauli sa kabiguan. Padre, ako'y dumaan sa napakabigat na pagsubok. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang sakit na tila hindi matatapos. Ngunit ang galit at paghihiganti ay tila nananatili sa aking puso. Simon, ang galit na yan ay isang pasanin na mahirap bitawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating sakit, ang Diyos ang tunay na magbibigay ng katarungan. Sa kabila ng lahat ng aking plano, Hindi ko na kayang magpatuloy pa. Tanging kamatayan na lamang ang aking magagawa.
Huwag mong gawin sa wakas sa iyong kaluluwa ang pag-ganti, Simon. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng galit at sakit. Siya lamang ang may kakayahang magpagaling at magbigay ng kapatawaran. Hindi ko na kayang maghintay pa, Padre. Ang sakit na ang sumisira sa puso. O Diyos, tanggapin mo ang kaluluwa ng nagugol na buhay. Ipagkaloob mo ang kapatawaran at kapayapaan. Ang paghihiganti ay sa iyo lamang, O Panginoon, naway maintindihan ng mga tao na hindi sa pamamagitan ng dahas o paghihiganti makakamtan ang tunay na tagumpay, kundi sa pamamagitan ng karunungan at katarungan. Alam nyo, hindi lang tayo dapat magtapos sa mga gawaing bahay. Karapatan nating matuto, makakuha ng kaalaman na siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Pero Basilia, paano natin haharapin ang ganitong bagay? Hindi pinapayagan ng mga Kastila ang mga kababaihan na mag-aral na higit pa sa pangunahing bagay. Iyon ang sinasabi nila. Pero alam naman natin na ang kaalaman ay kapangyarihan. Kung tayo ay marunong magbasa, magsulat, mas magiging mabuting anak, ina at mamamayan tayo. Mapapaangat natin ang ating mga pamilya at maging ang ating komunidad. Hindi natin dapat ipasa sa mga kalalakihan ang lahat ng edukasyon. Tayo rin ang may tungkulin sa kinabukasan ng ating bayan. Tama! Maaari tayong mag-ambag sa laban para sa kalayaan at katarungan. Oo nga, kailangan ng Pilipinas ng edukadong mamamamayan. Ngunit, bakit parang hindi tayo kabilang doon? May karapatan din tayo maging bahagi ng pagbabago ng ating bayan. Kung magsasama-sama tayo, walang makakapigil sa atin. Ang laban na ito ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng kababaihan at sa bayan. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo narito? Umumpakan niyo sa kapital. Hindi kayo pwede pumasok na hindi kayo nagpasabi. Hindi pwede. May bisita ang mga kura. Opo po, Reverencias. Pakinggan natin sila. Buenas tardes, Excelencia. Ipagpamanhin niyo po ang aming pagdalaw. Kami po ay may pakikiusap Na aming itinitid sa liham na ito. Kanina ka lang na sa ibaba ng liham, pati na ibang kababaihan. Sa inyo kamahalan, ngayon'y humaharap at buong paggalang na naglalahad. Ang hangad po namin sana'y matutunan, ang wikang Kastila na kapan ng yaman, na siya ring nais ninyong lumaganap sa lahat ng sulok ng sangkapuluhan. Ngunit sa kolehiyo'y di po nakapag-aral, pagkat ang ilan sa amin nasa kagipitan, at ang iba naman hindi makapasok sa araw dahil po sa dami ng gawaing bahay. Kaya hiling namin sa inyong kabunyian, pahintulutan kami sa gabi
gumagalang ay sina Eugenia at Aurea Tanchanco, Cecilia, Philomena at Feliciana Chusor, Leoncia at Olympia Reyes po, kamahalan, Teresa at Maria Tantopo po, kapitan, Alicia, Juana, Rubina Reyes, ang Hermanas Masilia, Pag, Aleja at Agapita Tilson at Anastasia ang pinsan nila. Ako naman po si Mercedes Sanz. Alberto Changkoy po ang aking ngalan. Basilia Tantopo po ang inyong kapitan. Naway magpatuloy ang ganitong mga kilos para sa kabubuti ng ating bayan. Kay tapang ng mga kababaihan ng malolos, kahanga-hanga. Para sa mga kababaihan ng malolos, ang inyong katapangan at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Naway maging gabay ang inyong ginawa para sa lahat ng kababaihan sa ating bayan. Ang inyong pagkakaisa at pagnanais para sa edukasyon ay tunay na kahanga-hanga. Si Dr. Jose Rizal ang dinakip at pinalayas mula sa Espanya. Ibinalik siya sa Pilipinas dahil sa paratang ng pakikipagsabwatan sa regulasyon dahil sa kanyang mga isinulat. Ang no-limit tangere, ang filibusterismo, at ang katipunan, yan ang naging ugat sa lahat ng kaguluhan. Sa bawat titik at hungusap na iyong isinulat, nagpasiklab ka sa damdamin ng mga Kastila. Pinuno mo ang sigaw ng paghimagsik. Ang iyong mga salita ang naging apoy sa puso ng mga nag-aalab na Pilipino. Ito ang naging sandata ng mga rebelde. At ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang mga aklat na yan, sumasalamin lamang sa katotohanan ng ating bayan. Katotohanan man o kasinungalingan, ikaw ang napasiklab sa apoy ng revolusyon. Ang iyong mga isinulat ang naging sanhi ng galit ng mga tao laban sa mga Kastila at sa mga pare. Kaya ikaw ang pinagmulan ng kaguluhan. Ang bawat letra ay tila isang luha na bumagsak mula sa kanyang puso. Naglalaman ng huling mensahe para sa bayan.
Consumato mes. Sa mga kabataan ng bayan, magpatuloy kayo sa paghanap ng katarungan, sa pag-aaral at sa paglaban para sa isang mas maliwanag na bukas.